Good evening. Yan, praise the Lord. Sa mga nasa live po, good evening po sa inyo. Yan. Ang topic po natin ay tungkol sa God's faithfulness in every season. Faithful ba si Lord? Tapat ang Diyos sa bawat season ng ating buhay. Sa Philippians chapter 4 verse 10 to 20. Hanggang 20. Kasi yung Philippians, yung buong usually na sa chapter 4, ang mga sikat na verses dyan, yung verse 4, yung rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yung verse 13, yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ano pa, yung verse 19, yung my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. So, yun yung mga verses na most sinasikat dyan. Pero para mas maunawaan natin, bakit ba tapat si Lord sa bawat season? Kasi merong verses 1 to 20. Okay, so pag-usapan natin yan mamaya, basahin natin yan mamaya. Pero, ito yung, parang manong clicker ko. May tatlo tayong pag-aaralan dyan, which is itong number 1, God, yan, ito yung, paka-next nga natin. Since sa clicker. Kailangan lang yung clicker. Nakakita yung clicker dyan. Yan, sorry. Hindi ko pala alam kung nasa yung clicker. Wala. Sige, kayo na lang mag-next kung wala. Ayan. Nandyan na. Yan na. So, ayan. Yan. So sabi dyan, meron tayong tatlong pag-aaralan tungkol sa faithfulness ni Lord sa bawat season. Una, that God is faithful to satisfy. Amen. Nag-satisfy si Lord. Also, God is faithful to strengthen. Pinapalakas na tayo sa verse 13. And God is faithful to supply. Amen po. Nag-supply si Lord ng lahat ng pangangailangan natin. And makikita natin dyan sa mga verses na yan, papatunayan natin bakit ba si Lord kaya niyang mag-satisfy, kaya niyang magpalakas, mag-strengthen, at kaya niya rin mag-supply ng lahat ng needs natin. Salamat sa Panginoon kasi last Wednesday na ito ng November. So next week, although sa Sunday, November pa rin, last Sunday, last day na rin ng November. And next week ay December na. Sa Monday, December na, di ba? Pero praise the Lord, tapat ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen po? Kaya yung pagpapasalamat natin sa Panginoon tonight, yung mga testimonies natin, ay makita yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Okay, bago tayo magpatuloy, let's pray. Father, we thank you po sa gabing ito at salamat sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. And tonight, Lord, we are praying for your power to move in this place. Holy Spirit, help us to understand yung words niyo, Lord, at maging malinaw sa amin ang inyong mga salita at maranasan namin ang personal na pangungusap mo sa inyong mga anak, Panginoon, na makikinig ngayong gabi, narito at nasa online, Lord, we pray na patuloy kang maging mangyari, Lord, yung kalooban mo sa aming buhay sa mga mensaheng ito na aming mapapakinggan at patuloy na maganap po yung purpose nito sa aming buhay, Panginoon. Lord, I pray na maging totoo sa amin na ikaw po ay talagang tapat sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, ikaw po ay di nagbabago, tapat hanggang magpakilan pa man, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa kabutihan, sa biyaya mo, at sa katapatan mo sa aming lahat, Panginoon, na lagi mong tinataguyod, iniingatan, pinoprotektahan, pinagpapala ang lahat ng mga anak mo nagtitiwala sa iyo. And never kang nagpabaya sa mga taong nagtiwala sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, tonight, we pray that you'll continue to empower your servant, your child, sa pagpapahayag ng mga salita at patuloy na mga usap ka po ng personal sa bawat isa nakikinig ngayon. And I pray, Lord, sa patuloy mong kasangkapanin ng buhay ng iyong lingkod at maranasan ng bawat isa ang personal mong pangusap sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Takpan mo kami na banal dugo ni Jesus at maganap ang kalooban mo sa aming lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Una, God is faithful to satisfy. Amen? Nag-satisfy si Lord. Sabi sa Philippians 4:10, sabi ni Paul doon, how I praise the Lord. The NLT version ginamit natin mas marinaw. That you are concerned about me again. So, since kausap ni Paul yung mga taga-Philippians, si Paul kasi, yung mga taga-Pilipos, sila yung nagkaroon ng effort and gifts para masupport si Paul sa mga pangangailangan niya. And lagi sila nagpapadala ng tulong and support kay Paul. And sabi nga, I know you have always been concerned for me, but you didn't have a chance to help me. So, since nakakulong nga kasi si Apostle Paul that time, pero sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. So, alam ni Paul makontento sa situation niya. Anumang sitwasyon o anuman kinakaharap niya. And verse 12, sabi niya gano'n, I know how to live on almost nothing or with everything. So, sa situation ni Apostle Paul, whether in times of need or in times of prosperity or blessing,
Alam niya kung paano makontento doon. Sabi niya, I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. So makikita natin, naging tapat ba si Lord na isatisfy si Paul? Yes. Bakit? Kasi kahit anong situation, natutunan ni Apostle Paul na maging kontento sa Panginoon. Baga, Christ is more than enough sa buhay niya. Amen? Walang tunog? Meron? Tama? Meron, di ba? Ha? Wala daw? Wala sound? Baka naka-off ka sa speaker. Sa Canva. Sige, wait lang. Tignan natin. Paano nilalabas? Wait lang. Wait. Okay naman pala. Kiklik mo lang. Ayan. Sorry, yung multimedia natin, ano pa? OJT. Ayan. I-click yan, i-click. Okay, on-click siya. Anyway, so, number 1, ano natutunan ni Apostle Paul? In times of plenty, sinasatisfy siya ng Panginoon. Amen? So, pag naroon tayo mga prosperity, praise God, pag may blessing, nasasatisfy tayo. Pero hindi lang doon. In times of poverty, natutunan din ni Apostle Paul na isatisfy siya ng Panginoon. Kaya sabi niya, I have learned the secret to be content in whatever situation I have. Bakit? Natutunan niya yung secret of contentment. Na na si Lord talaga ang contentment niya. Amen? Si Lord ang more than enough sa kanya. Bakit nga? Anong meron pag sinasatisfy tayo ng Panginoon? Whether sa blessing or sa hindi, whether we are in prosperity or hindi, whether tayo ay busog o gutom, pwede kang masatisfy kung ang contentment mo si Jesus. Dapat nga daw, kailan ba yun? Nung bata pa kami, may pinalabas na, napanood ko yun VHS pa. Ako ay kinder lang ako, 5 years old or 6, gano'n. Tapos may VHS kami sa bahay sa Cubao, naalala ko. Pagpasok ng cassette tape, ang palabas, yung Left Behind. Ayan. Bukol sa Rapture yun. Tapos, dapat daw, hindi tayo maging kagaya ni Lot. Tingnan si Lot. Si Lot's wife pala, yung asawa ni Lot. Na hindi niya kayang maiwan yung Sodom. Dapat daw, marami tayong blessing or kung ano pa mang possession meron tayo ngayon, dapat lagi kang always ready to leave it behind. Naiintindihan nyo? Kaya natin yan iwanan kahit anong oras. Basta pag tinawag na tayo ng Panginoon, kaya natin iwan lahat ng yan. Dapat daw ganun tayo. Hindi yung parang meron tayo palaging regret paano pag naiwan, nawala na ako sa buhay na to o sa mundong to. Paano yung ganito, paano yung ganyan. Dapat daw, kaya nating iwan lahat ng yon. Whether sa mabuhay o sa mamatay, kay Kristo tayo. Kaya yun, Philippians 1:21 din dyan . So yung secret of contentment, sabi nga, to rejoice in blessing without losing focus on Christ. Yun yung sinasatisfy ka ng Panginoon. Kaya mo mag-rejoice dun sa blessing na hindi nawawala yung focus mo sa Panginoon. Kasi sa maraming tao na pag blessed na ng Panginoon, pinagpala na ng Diyos, yung mayabang na, nalilimutan na si Lord. Di ba? Kaya parang, ako nga, testimony ko nga ngayong taon. So bagay, di pa naman tapos yung taon, no? Pero this year ko na-experience yung blessing na bigyan ka ng ban. Di ba? Kahit pa second hand June, kahit pa luma na siya, hindi ka makakapulot ng ganun, di ba? Sabi nga ni Pastor Joe sa akin, lakas ng faith mo talaga, kuya mo, no? Kasi ako nga nagbabayad ng monthly ng sasakyan kasi bumili siya ng sasakyan, pero monthly yun. Kasi ko biglang bibigyan ka lang, di ba? Parang, ang laking blessing nun. Parang, sa part ko, yung prayer ko na, Lord, ayokong mawala ako sa'yo. Ayokong yumabang ako na kung anong meron ako kasi pinaghirapan ko siya. Kundi, Lord, lagi mo akong i-humble, lagi mo akong ibalik sa'yo na lahat ng meron ako, sa'yo galing to. Whether ano man ng blessing, gano'n man kadami yung libo, o maging milyon, o billion pa yan, o whatever resources ni Lord, Lord, ibalik mo ko lagi sa'yo. Hindi mawawala yung focus mo sa Panginoon. Parang ganun kahalaga na lagi kang may reason to rejoice, meron kang reason to come to the Lord na magaan palagi yung paglapit mo sa Panginoon kasi kaya mong maging kontento, masatisfy sa bawat sitwasyon ng buhay mo. Parang lang yan,
naka-experience ba kayo ng na sa bagay, itong mga youth natin, no, mga nag-aaral pa. Pero naranasan namin kumain ng wala. yung chichirya, yung dudurugin mo yung chichirya, tapos bubudbud mo sa kanin para yun na yung ulam mo. Sabawan mo ng toyo, sabawan mo ng asin, budburan mo ng asin. Pero natutunan ko rin kumain ng yung sangyup-sangyup na, no? Ngayon, dati tusok-tusok ka lang, pero ngayon, sa sangyup-sangyup, nakakakain ka, di ba? Parang, kasi natutunan natin, kahit anong sitwasyon ng buhay, kaya nating masatisfy. Bakit? May Diyos tayo. Amen? Kaya si Apostle Paul, hindi siya nagreklamo sa bawat sitwasyon ng buhay niya. Kasi naintindihan niya, ang contentment niya si Jesus naman. Amen? Sabi nga, true joy comes not from possession, but from a person. Amen? Hindi sa possession na meron ka. Ang tunay na kagalakan, nandun ka sa person ni Jesus Christ. Na dahil meron tayong relationship sa Kanya, meron tayong tunay na kagalakan sa Kanya. Amen? Joy doesn't depend on what's around us, but on who lives within us. Amen? Hindi yung kagalakan natin, hindi yung kung ano yung nasa paligid mo. Ang kagalakan mo ay kung sino yung nasa iyo. Si Lord. Amen? Si Jesus na nasa buhay mo. Diba? Kaya nga si Paul sabi niya, Philippians 4:4, always be joyful. Sabi, always be full of joy pala. Rejoice in the Lord always yan eh. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Tsaka yung always be joyful pala sa 1 Thessalonians 5:16. So, ang joy talaga, hindi siya nakabase sa situation. Nakabase siya sa relationship mo sa Panginoon. Kaya, ang kagalakan, wala sa pang-araw-araw na kinakaharap mo. Ang kagalakan, nandun sa relasyon mo sa Diyos. Kung sino yung nasa iyo. Amen? Sabi nga, real contentment comes only when Christ is enough. Amen? Ganda ka na, Christ is enough for me. Pag si Jesus na yung enough para sa'yo, yung mga sobra-sobrang pagpapala o wala man, okay lang. Regardless kung pagpalain ka ng gusto o wala, okay lang. Walang kaso kasi si Kristo enough na. Diba? And if everything must be perfect for you to be happy, you'll stay miserable. But if Christ is enough, you'll stay joyful. Amen? Sabi daw, kapag talagang si Jesus ay enough na sa'yo, lagi kang masaya. Lagi kang may kagalakan kasi enough na si Jesus para sa'yo. Pero pag lagi mo pang pinupush na kailangan maging perfect yung ganito, kailangan ganyan, yun, miserable. For example, sa kasal, no? Or yung mga nagpe-prepare ng wedding na napaka-ingrande, di ba? Parang gastos sa ganito, gastos sa ganyan, and so on and so forth. Kasi gusto mo maging perfect yung pinaka-wedding. Usually, ganyan yung nangyayari pag wedding eh. Pero actually, pag naintindihan natin na hindi yung wedding ang pinagpe-preparean, kundi yung marriage ang preparation dapat. Hindi ka na para gumastos ng kung ano-anong kalalaki-laking mga gagastusin dahil mas mahalaga yung investment na gagawin mo forever. Dun sa sa marriage na yun. Kasi alam mo na si Kristo naman ang kasapatan yung dalawang bilang mag-asawa. Ganon din sa personal intimacy natin sa Diyos. Pag si Jesus ang ating kasapatan, whether sa gutom o busog, okay ka lang. Whether sa magandang sitwasyon o hindi, ayos ka lang. Kasi kasama mo naman si Lord. Amen? So God is faithful to satisfy. Amen? Number 2, God is faithful to strengthen. Yan yung verse 13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah? Yun. For I can do everything sa NLT through Christ who gives me strength. Isa-isay natin yung mga words dyan. Sa New King James pala dapat, I can do all things. All things. So una, yung potential. Ano ba yung potential dyan? Yung all things. Sa Romans 8:27, may binanggit si Apostle Paul. Sabi niya, and the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers, tayo, in harmony with God's own will. Si Holy Spirit daw ay nag-i-intercede para sa atin na mag-stay tayo sa kalooban ng Diyos. So meaning to say, pag lagi ka nasa kalooban ng Diyos, ano nangyayari? May blessing palagi. Despite na may mga pagsubok sa buhay, kung humaharap ka sa pagsubok man o hindi, basta nasa kalooban ka ng Diyos, laging nandun yung provision, yung protection, nandun yung blessing ng Panginoon. Amen ba? Diba kaya parang pag sinabi mong merong intimacy sa Diyos, tapat ang Diyos na palalakasin ka niya na lumakad ka sa kalooban niya.
Kaya nga si Jesus, ang prayer niya, Lord, Father, ah, binigay mo sa akin yung kalooban mo. Nalaman ko yung kalooban mo. Naparito ako para i-fulfill yun. And to finish or accomplish it. So, si Jesus, ang kung papattern natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, si kay Jesus, dapat ang prayer natin, Lord, help me to know your will, to do your will, and to accomplish your will. Okay? Malaman mo, magawa mo, at matapos mo yung kalooban ng Diyos. Bakit daw? Tingnan nyo. Sabi nga, no circumstances or circumstance can defeat a believer walking in God's will. Amen? Walang kahit anong problema, pagsubok o sitwasyon natatalo sa iyo kung lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Regardless kahit anong pagsubok dumating, basta nasa kalooban ka ng Diyos, hindi ka basta-basta matatalo. Kasi alam mo na yung ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Amen? So kaya yung potential nandun. I can do all things. Anumang sitwasyon sa buhay ko, sa lahat ng pagkakataon, meron akong lakas na nanggagaling sa Diyos. Nandun yung potential na pag nasa kalooban ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Pangalawa, yung power. Through Christ. Di ba? Bakit? Hindi sa pamamagitan mo, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Yung word na power doon, dunamis, Greek word, or tinatawag siyang parang dynamite. Explosive strength. Di ba? So, yung pagpapalakas ng Panginoon sa atin, parang dinamita na kapag sinindihan mo at sumabog, sobrang lakas. So, ganun pala yung picture ng strength na binibigay ni Kristo. Paano yon? Sa Ephesians chapter 3, verse 20, sabi doon, now all glory to God who is able through His mighty power at work within us. Sino yon? Sino yung power na yon? At work within us. Sino yon? Sa Holy Spirit. To accomplish infinitely more than we might ask or think. So, ang banal na Espiritu, salamat sa Panginoon, pinadala niyo sa atin sa Holy Spirit, para matapos natin, magawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Palalakasin niya tayong malaman, magawa, at matapos yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen po? So, meron kang strength na nanggagaling sa Diyos, kailangan mo lang siya i-receive, i-ask. Lord, kahit sinabi mo yun, may power sa pamamagitan mo. And merong strength na galing sa iyo. Through Christ who strengthens me. I can do all things. Bakit? Sabi ng Christ, power in us is continuous in present and active tense. Sinabi doon, I can do all things through Christ. Present tense siya. Who strengthens me. Ibig sabihin, anumang sitwasyon mo ngayon, yung ngayon, continuous yan. Bukas, may lakas ulit. Sa isang araw, may lakas ulit na bibigay sa iyo ang Panginoon. Sa next week, may ibibigay ulit na lakas si Lord. Sa next month, meron ulit. Sa next year, meron ulit. Amen? Continuous. Kayang ibigay ng Panginoon yung lakas na galing sa Kanya, hanggat nanatili ka sa Kanya, dyan sa sitwasyon mo. Bakit? Sinabi ng Bible, He is still able. Amen? God is able. Amen? Sabi nga, He's the same yesterday. Jesus is the same yesterday, today, and forever. And sabi niya, I, the Lord, I do not change. Hindi ako nagbabago. That is why, yun nga, hindi kayo na-destroy. Kaya si Lord, nung sinabi niya na He is able, God is able talaga. Amen? To do what He said He would do. Amen? Pangatlo, the promise. Anong pangako? Yung strengthens me. I can do all things through Christ. All things, yung potential, power through Christ. Who strengthens me? Yung promise, ano yung pangako niya? He gives us His strength in our weakness. Praise God. Di ba si Paul, meron siyang 3 na thorn in the flesh, pero binigyan siya ng lakas ng Panginoon. My grace is sufficient for you, sabi ni Lord. When our strength ends, praise God, His begins. Pag pagod ka na, pag wala ka na sa lakas, pag nanghinang-hina ka na, doon na mag-isimula. Nadidepende ka na sa lakas ng Panginoon. Because His grace is sufficient, His strength is made perfect in weakness. Amen? Kaya lagi kang umasa. Aasa tayo ng aasa palagi sa lakas ni Lord. Hindi sa kung anong kaya mong gawin. Amen? Sabi nga, God doesn't always remove the trial, but He always supplies the strength. Amen? Hindi man inaalis ng mga trial sa buhay natin, pero praise God, lagi kang may strength na marireceive every time na nagtitiwala ka sa Kanya para ma-overcome mo yung situation mo. Amen? Pangatlo, so God is faithful to satisfy, to strengthen, and yung pangatlo, to
supply. Yan. Sa verse 13, sinabi na that I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Verse 19 pala yan. My God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Sorry, hindi ko na-edit. And verse 19 na yan. Ang context doon, sabi nun, the Philippians had given sacrificially to Paul's ministry. And Paul reminds them that God will take care of their every need. Yan. Sa verse 19 po yan, paki-edit na lang. Yan. Si Lord ang magpo-provide ng pangangailangan natin kapag provide din natin yung para sa gawain niya. Amen? Sabi nga, God takes care of those who takes care of His work. Pag inuna mo pag meron kang concern sa gawain ng Panginoon, God will take care of you. Totoo yan. Yun yung context ng verse 19 eh. And my God shall supply all your needs. Sabi ni Paul, dahil nagbigay kayo sa akin, sacrificially, para sa pangangailangan ko, kung saan man ako makarating, ano man yung ma-accomplish yung gawin ko, dahil sa binigay nyo, my God, sabi ni Paul, my God shall supply all your needs. So dahil nagbigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, my God shall supply all your needs. Naintindihan niyo yung point na yon? Ang reason, bakit gusto ko pagpalain ni Lord, kasi para maging pagpapala ka lalo sa iba. Okay? Sabi nga, sabi sa pangalawa, yung comfort, sabi nga, this is not a blanket of promise, or this is not a blanket promise for everyone. It is for obedient, generous believers. Yung pagbibigay kasi sa gawain ng Panginoon, obedience yun. Kasi sinabi naman ni Lord yun eh. Ang promise ni Lord, magbigay ka, and it shall be given unto you. Sabi nga ni Lord, bago tayo magmalakay, punta tayo sa Matthew 4:4. Anong meron doon? Yung konsepto ng Matthew chapter 4, tinempt ni Satan sino? Si Jesus. And si Jesus, nag-quote siya, yung pangalawang temptation, kasi di pa pinapatalon siya sa pinakil ng temple. Ang taas-taas na. At nag-quote pa si Satan. Sabi niya, it is written, pag tumalong ka dyan, sasaluhin ka ng mga anghel mo. And ang sagot ni Jesus, it is also written, you shall not test the Lord your God. Pero magugulat ka, galing yun sa Deuteronomy. Pero sa Malakay, merong test na sinasabi si Lord. Yan, welcome. May test na sinasabi si Lord sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi ni Lord doon, test me now in this. Diba? If I will not open the windows of heaven or the floodgates of heaven. So sinasabi ng Panginoon, ang testing na sinasabi ni Lord sa pagbibigay sa gawain niya. So when you give sa gawain ni Lord, kung paanong sinasabi ni Paul na my God shall supply all your needs. Yan, welcome po sa mga kabataan. So ipoprovide ni Lord yung pangangailangan mo kung uunahin mo rin yung para sa Kanya. And sa Psalms 37 verse 25, sabi doon, di ba, I have not seen the righteous forsaken. Sabi ni Paul dyan, ni David, ako'y naging bata noon, kabataan noon, ako'y matanda na ngayon. Pero ni minsan hindi ko nakita, I have never seen the righteous forsaken. Ni minsan hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. So kaya, ganun kahalaga yung faithfulness ni Lord na mag-supply. Kayang ipagkaloob, i-provide ng Panginoon yung pangangailangan natin kung susunod din tayo sa pagbibigay para sa magawain niya. Amen? Di ba kaya nga, parang ganito lang yun eh. Si Elijah, pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng mga uwak, ravens. Yung widow ng Serapat, ano yun? Grabe yun, yung widow's oil. Di ba? Parang sabi lang ni Elijah sa kanya, o sige, i-bake mo ako ng hot cake. Hot cake kasi yun eh, sa modern times. Tapos, mag-bake ka na rin ng para sa inyo. Sabi nung widow, last meal na lang namin yung pagbe-bake ngayon. Pag niluto na namin to at kinain namin, bukas mamamatay na kami kasi wala na kaming kakainin. Kasi may famine. Pero sabi ni Elijah, hindi. Lutuan mo muna ako, tapos magluto ka ng para sa inyo. Anong ginawa ng babae, ng widow? Sumunod. Sumunod siya sa pinapagawa ni Elijah na galing sa Panginoon. Pagkatapos niya magluto ng para kay Elijah, nagulat siya, hindi na naubos yung mantikilya. Yung mantika, tsaka yung lard, hindi na naubos. Bakit? During that time ng 3 years ng famine, nagkaroon ng bakery yung widow. Nagkaroon siya ng infinite supply ng hot cake, ng tinapay. Bakit? Kasi sumunod siya. Ano pa?
yung mana ng Israel sa sa yung bread from heaven. Imagine for 40 years nasa wilderness sila, libre araw-araw umuulan ng mana. For 6 days time umuulan ng tinapay. Sa wilderness sa desierto yun 40 years nagta-travel yung mga Israelita. Hindi sila nawalan ng tinapay every day. For 6 days umuulan ng tinapay. On the 6th day, pag Friday night, matitigil na yung tinapay. Kinabukasan, Sabado, wala nang uulan na tinapay. Kasi dapat yung pinaka 6th day, nakuha na nila lahat ng doble para sa kinabukasan. Kasi kinabukasan wala nang supply. Pero, nag-provide ang Diyos. Tapos, yung 5,000 na finid ni Jesus, dahil lang sa obedience ng bata, meron lang siyang 5 tinapay at 2 isda. Sumunod lang yung bata, Lord, meron po ako 2 isda at 5 tinapay dito. Pero what is that? Kung ano magagawa nun. Pero, na-feed yung 5,000 na record ng lalaki. Hindi pa naka-record yung mga asawa at anak nila. So all in all, sabi, 15 to 20,000 yung napakain during that day. So, kung ganun kaya mag-provide ng Diyos sa mga tao, kaya pa rin ba ni Lord mag-provide ngayon para sa'yo? Kaya pa rin. Diba? Kaya parang, sa sabi ni Paul, sa Philippians 4:19, dahil nag-share kayo sa akin, dahil nagbigay kayo para suportahan yung gawain ng Panginoon. Sabi ni Paul, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Meaning, yung provision ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi nga, challenge dyan? Challenge para sa lahat. If we honor God, He will honor us. Amen? Diba? Yun yan sa 2 Corinthians 9, diba? Anong sabi ng klaseng pagbibigay meron dapat tayo sa Panginoon? God loves a cheerful giver. Hindi ka daw dapat mad giver or sad giver. Pag mad giver, galit kang nagbigay. Pag sad giver, malungkot kang nagbigay. Pero dapat daw, glad giver tayo. For God loves a cheerful giver. And sabi nga doon, be a channel of blessing, not reservoir. Dapat daw maging channel ka ng blessing. Di ba? Parang kaya ka pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Nakita niyo yung commercial ba yun? Sa Facebook ko nakita yun ata, na yung batang pumasok na walang baon. Tapos, recess na, nag-CR yung bata, pagbalik niya, yung lunchbox niya, puno na. Yung baon niya lang kanin lang di ba? Parang, tas, pagbalik niya, ang dami ng lamang ulam. Bakit? Nag-share yung mga classmates niya. Ano nangyayari? Ang purpose ng blessing ng Panginoon is to bless us. Alam niyo ba, si Shemi kasi, since grade 1 na siya, as pilot pa, meron siyang isang classmate na mahirap talaga sila. And nakakatuwa na yung buong section nila naging united, yung mga parents, na sige po, isusupport every day na papasok sila. Magbibigay ng, magkano yun, Mami? 2 pesos? 2 pesos lang, no? 2 pesos magbibigay each students dun sa nanay ng bata para masupport lang yung pag-aaral ng anak niya. Kasi matalino yung bata Tapos, kaya lang, since mahirap nga daw sila, yun. Pero ang ginagawa namin kay Shemi, wag mong 5 pesos bigay mo, minsan nga 10 pa. Yan. Every day, para anong purpose? Kasi binibless tayo ni Lord to become a blessing. Kaya, lagi yung tandaan, hindi pinapataas ni Lord yung resources mo para sa'yo. Pinapataas ni Lord yung resources mo para maging blessing ka sa nangangailangan. Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya nga, God supplies not to make us rich, but to make us a blessing. Tandaan nyo yun, para maging blessing ka. Sabi mo sa katabi mo, para maging blessing ka. Okay? Kaya ano daw? 3 S. God is faithful to satisfy. Whether ikaw ay nagugutom o hindi, ikaw ay mayaman o mahirap, anuman sitwasyon ng buhay mo, maganda o hindi yung sitwasyon ng buhay mo, God will satisfy you kung siya yung contentment mo. Amen? Kapag natutunan ni Apostle Paul, maging kontento sa bawat sitwasyon ng buhay niya. Maganda yung nangyari, okay lang. Hindi maganda yung nangyari, okay lang. Kasi ang contentment natin sino? Si Kristo. Amen? Pangalawa, God is able to strengthen. Bakit? I can do all things through Christ who strengthens me. Ano man yung mga kinakaharap mo ngayon, meron kang present or yung strength for the now.
yung kalakasan para sa ngayon na ipaprovide ang Panginoon. Amen? Habang nagtitiwala ka kay Kristo, bibigyan ka niya ng lakas na mapagtagumpayin mo lahat ng kinakaharap mo. And God is God is faithful to supply all of our needs. Sabi nga Paul's God is our God. Amen? And he still say, my God shall supply. Okay? My God shall strengthen. My God shall satisfy. Salamat sa Panginoon. Sinabi sa verse 19 yun. My God shall. Hindi sinabi na, my God might, or somehow, my God could supply, but ang sinabi, my God shall or will supply. Kasi gagawin talaga ng Diyos. God will or God shall satisfy, strengthen, and supply your needs. Amen? He shall satisfy you in every situation. He shall strengthen you for every challenge. Amen? Ano man challenge mo, kayang palakasin ng Panginoon. And He shall supply you in every necessity. Anong pangangailangan mo? Pagpe-pray natin yan. Okay? Kayang i-provide ni Lord dyan. Amen po? Let's pray. Father, we thank you po sa gabing ito. Salamat sa mensahe mo. That you are able and you are still faithful to supply, to strengthen us, and to satisfy us in every situation aming nakaharap. And kaya naman, Lord, tonight, sa amin pong magpapasalamat sa iyo as we testify your goodness, your faithfulness, sa lahat ng mga ginawa mo sa amin sa buong buwan na ito, sa mga nagdaang panahon. Kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya at nagpapakumbaba at nagpapasalamat, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo at sa gabing ito. Hiniling namin, Lord, na turungan mo kami kung paano nagtiwala si Apostle Paul sa iyo. Ay tulungan mo rin kami magtiwala sa iyo na kaya namin maging kontento sa anumang sitwasyon ng aming buhay dahil ikaw po ang aming kasapatan, ikaw po ang aming contentment. You are our satisfaction, Lord. And you satisfy our souls, our lives, Lord, habang kami ay lumalakad at nagtitiwala sa iyo. And Lord, we pray that you'll continue to strengthen us anuman ang mga kinakaharap namin. We thank you for the strength of the Lord that shall strengthen your people as we trust in your name. Na anumang kinakaharap namin, Lord, palakasin mo po ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buhay, upang mapagtagumpayan namin ang lahat-lahat ng aming kinakaharap sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa iyo. And Lord, ano man yung needs ng bawat isa, supply every need according to your riches and glory by Christ Jesus. Thank you, Lord, for our God is rich. Mayaman ang Diyos na aming tinatawagan at kaya mong ipagkaloob lahat ng pangangailangan namin sa pagtitiwala namin sa iyo at sa pagsunod namin sa inyo rin, Panginoon, na unahin po ang gawain mo, ang pagpapala, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo at sa aming buhay, Lord. Salamat, Lord. Dahil meron kaming Diyos na laging nakatingin, nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. And you are our provider from the beginning, Lord. You are our Jehovah Jireh, Lord. You are our great provider and you will supply every needs, Lord. Kaya naman nagtitiwala kami, Panginoon, na anumang needs, financially, materially, physically, Lord, especially, Lord, bago matapos ang buwan na ito sa Sunday, Lord, I pray na ibigay mo, ipagkaloob mo po yung mga inaantay pa naming blessings sa pangalan ni Jesus. At sa pagharap namin sa last month, next month, Lord, yung December, sa taong ito, Panginoon, ay mararanasan namin lalo ang mayamang biyaya at pagpapala mo na bubuhos sa aming mga buhay, sa aming pangangailangan, sa aming pamilya. Kaya, Lord, inihiling namin ang pagpapala mo sa gabing ito. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at magkaroon, Panginoon, ng kaganapan, Lord, yung kalooban mo sa aming buhay, Panginoon. Yung nais mo, yung maganap po. Gaya ng prayer ni Jesus, Lord, not as our will, but yours be done. Yung kalooban mo po, Lord, yung malaman namin, magawa namin, at matapos namin, Panginoon. Nang sa gayon, ay maging kalugod-lugod kami palagi rin sa inyong harapan. Salamat sa pagpapatawad sa aming kasalanan, sa paglilinis sa aming karumihan. Salamat sa pagiging, sunod namin sa inyo, Panginoon, ay ginawa mo kami mga anak mo. And thank you, Lord, as your children, you are our Father, and you are our Lord and Savior. At meron kaming pagkakataon na magkaroon, Panginoon, ng malalim na relasyon sa iyo habang kami ay lumalakad papalapit sa iyo araw-araw, Panginoon. Kaya Lord, i-bless mo pang bawat isang narito, ang mga nanonood sa online, Panginoon, even yung mga first-timers, Lord, yung mga kabataang narito, Panginoon, tulungan mo sila na maunawaan ng yung mga salita. And Lord, I pray yung blessings mo sa kanilang mga buhay, sa kanilang pag-aaral din, Panginoon. At samahan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito. At even, Lord, yung mga testify namin ay magbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. And we glorify your name. We praise your name, Lord. Maraming salamat sa kabutihan
at katapatan mo sa aming buhay at maganap palagi ang iyong kaaya-aya, lubos at mabuti mong kabalooban sa aming lahat at ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. And we give you glory, we give you praise, Lord. I-cover mo po kami ng banal na dugo ni Jesus at ingatan sa aming lahat ng gagawin, Panginoon, sa mga na ito at makauwi kami ng safe and sound mamaya sa pangalan ni Jesus. And we praise you, Lord, sa lahat-lahat ng kamanghamangang ginawa mo po sa buong 11 months taong ito. At sa last month, next week, Panginoon, Lord, I pray, yung pagpapala mo sa buong December, Panginoon, ay mangyayari at matatanggap po namin sa pangalan ng Jesus. And we praise you, Lord. We thank you, Father, for all the blessings, for all the things that you have done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shalom, shalom. Ayan. Dahil testimonial night ngayon, sige, Ayun po.